Ang saya ng araw ko ngayon, masilayan ko lang ang tatlo na masaya, ay kompleto na ang araw ko. Matapos nilang maligo sa pool, ay pagod na pagod silang tatlo, nasa sulok lang sila, at nanunood ng movie, habang sina Zero at kaibigan niya ay nagkukwentuhan. Ang mommy naman ni Zero ay nagpaalam na may pupuntahan, at si mommy naman, as always may inaasikasong business sa kanyang silid. Mommy, I'm tired. Reklamo ni Elliot sabay upo sa aking hita. Sineksik niya ang kanyang ulo sa aking dibdib. Are you happy, Elliot? I asked him. Isang tipid na tangulang ang kanyang sinagot sakin, nakapikit na siya, at halatang pagod na pagod talaga. Hinaplos ko ang kanyang ulo, bago ko pinatakan ng halik. I love you baby. I whispered and hugged him tight. I love you too, mommy. Napatingin ako sa kanya dahil tumugon siya, ang akala ko ay tulog na. Nakapikit pa rin ang kanyang mata nang nasulyapan ko siya. He hugged me, mas lalong sinagsik ang ulo sa aking dibdib. I looked at Ellen and Cronus who is busy watching, kahit naman hindi nakakakita si Cronus, naroon pa rin si Ellen para ipaliwanag sa kanya ang mga nangyayari, at higit sa lahat nakakarinig naman siya sa mga nangyayari, kaya kahit paano ay may alam din siya. Ilang minuto pa ang nakalipas, tumayo ang dalawa sa kinauupuan, nagtungo sakin at hinagkan ako. Umupo sila sa aking hita, at hindi alintana na nahiga ang kapatid nila sa akin. Inayos ko si Elliot na tulog pa rin. Careful, natutulog si Elliot, paalala ko sa kanila, at pinaupo sa aking hita. Hindi ko inisip ang kanilang bigat. They are not baby anymore, they are getting older. Sinakop ko silang tatlo at hinagkan. Henehele ko sila habang nakaupo, at naramdaman ko na lang ang mga ulo nila na wala ng control. Hindi naman ako makatayo dahil sobrang bigat na nila, at tatlo pa sila, nakalipas ang isang oras, ay mabuti na lang dumaan si Myrna kasama ang isang kasambahay, at may dalang pagkain para sa mga kaibigan ni Zero. Ay ma'am, tulog na ang tatlo, sabay turo ni Myrna sa tatlo. Sige Beth, bigay mo muna yan kina Sir Zero tas balik ka dito, alalayan natin si ma'am. Tumango naman si Beth, at dali-daling naglakad papunta sa gawin ni na Zero. Nagkwentuhan muna kami ni Myrna, bago dumating si Beth, ang akala naman ay siya lang mag-isa, iyon pala ay naroon rin si Zero na nasa likuran niya. Nakabukas ang kanyang butones hanggang sa ika-4, at magulo ang buhok. Mauna na kayo Merns, kami na ang bahala. Sabi ni Zero sabay kuha kay Cronus sa akin. Tumango naman si Myrna, at humawak pa kay Beth, bago sila umalis na dalawa. Naririnig ko pa ang tawa nila na parang kinikilig, may pasulyap-sulyap pa siyang nalaman, bago tuluyang pumasok sa loob ng mansion. They look so tired, Zero uttered then kissed Cronus' head. I nodded, yeah, enjoy eh. Sa dami ba naman ng kalaro nila, ngayon lang din sila nagkaroon ng kalaro simula noong bumalik kami dito. Sabi ko. Kinuha niya pa si Ellen sa akin, at nakita ko kung paano nag-flex ang kanyang braso. Hawak-hawak niya ang dalawa, sa laki niya mukhang pati itong si Elliot ay kaya niyang buhatin. Unti-unti akong tumayo, at hinawakan ng mabuti si Elliot. Nauna akong naglakad papunta sa taas, nang makarating ay nilapag naming silang tatlo. Sige na, ako na ang bahala sa kanila. Balikan mo na ang mga kaibigan mo. Nakakahiya sa mga kaibigan niya na wala siya doon. Tumango muna siya bago magsalita. Tatapusin ko lang ang usapan namin at babalik ako. Make sure na ready na lahat, kasama na ikaw. Sabay halik niya sa aking labi. Namula ang aking pisngi sa kanyang sinabi. Isa pang patak ng halik ang kanyang ginawad sa akin, bago siya tuluyang lumabas. I shook my head and my brain recalls what Zero said a while ago. Make sure ready na lahat, kasama ikaw. Oh my God Jam. Kala mo naman hindi siya nakona sa'yo. Sito ko sa aking sarili. Inasikaso ko ang tatlo, I changed their clothes into a pajama. Good thing they didn't woke up, while I was changing their clothes, they look really tired. Well, swimming and playing the whole day with Zero friends is fun, that is why they are really exhausted. Hindi ko naman kayang pigilan dahil masaya sila, at ayaw kong maging killjoy sa kaarawan nila.
Nag-e-enjoy din naman akong panoorin sila, na masaya kasama ang mga kaibigan ng daddy nila. Nakikita ko rin na ang mga kalalakihang iyon, mahihilig sa bata, makayakap sa tatlo parang anak na rin nila lalo na ang lalaking may abong mata. Nagpalit ako ng damit, at nagtungo kina Zero. Kahit malayo pa ako sa kanila, ay dinig na dinig ko ang kanilang tawanan. They are laughing while talking to each other. Mukhang dati na talaga silang magkakaibigan, pero noong kami ni Zero dati ni isang beses ay hindi ko sila nakita. Talaga bang walang magagalit sa'yo, Rihav? Tanong ni Semen kay Rihav, na ikinilang lang ng lalaking may abong mata. Wala daw, balik ng balik sa isang isla. Bakit ngayon walang magagalit? Singit ni Sidrael. Bakit ba ang chismoso mo? Oo, mag-best friend tayo pero pwede ba yang bibig para kang si Erwan? Angal ni Rihav. Ina naman, bakit ako nasali dyan? Singit ni Erwan nang marinig ang kanyang pangalan. Shut up na please Erwan, og kay Rita. Si Cole. Hindi ko muna tinuloy ang paglakad ko papunta roon, dahil sumeryoso ang kanilang usapan. Kahit na ayaw kong makisawsaw o makinig sa kanilang usapan, ay nakinig ako nang biglang banggitin ni Hayden ang pangalan ni ate. Paano ang problema mo kay Donna, Zero? Zero, paalala ko lang sa iyo, na hindi basta-basta ang kalaban mong si Mr. Tuaro. Ilang beses ka na niya noon pinagtangkaan, kaya mag-ingat ka, may pamilya ka na ngayon. Si Cole. Sa kanilang lahat napapansin ko na si Cole ang pinakaseryoso sa kanila. Nagbibiro din naman siya kanina, pero hindi matago-tago ang nakakatakot niyang aura. I can do anything basta huwag lang ang pamilya ko, magkakasakitan talaga kami. Seryosong ani Zero. Pero si Donna, ang baliw na babaeng iyon, hindi pa rin tumitigil sa kanyang imahinasyon na ikaw ang tatay ng kanyang anak. Pumunta pa nga siya sa kumpanya namin, gusto niyang magpalabas ng statement na anak mo daw ang dinadala niya. Syempre best friend tayo, hindi ko pinablish yun, tsaka kilala ko naman kung kanino ka in love. Sid said while laughing. Huwag na huwag ka magpapalabas ng balita tungkol sakin, Sid. Even my family, baka pagpiestahan sila. Anang ni Zero. Alam kong yayaman ako kapag nilabas kung may pamilya ka na, pero hindi ko gusto maipit ang tatlo mong anak, lalo na si Jam. Makakaasa ka na walang balita na tungkol sa'yo na lalabas. Dinig ko naman ang pagpasalamat ni Zero kay Sid, which means, may-ari si Sidrael ng publishing company. Wow, kaya pala makaregalo sa tatlo parang bilyonaryo, iyon pala ay totoo naman. Ako ang bahala sa seguridad ng pamilya mo Erwan. I have men outside this mansion, kung lalabas si Jam o ang tatlo, may magbabantay sa kanila. Presinta ni Semen. I have men too, si Cole. Simpre, mafia boss ka Si Rihav. Mafia boss. They really do exist. Akala ko sa libro o sa telebisyon lang ang mga iyon, and shocks. Kaibigan pa talaga ni Zero ang mafia boss na iyon. Kaya pala ang seryoso niya masyado, bawal pala iyon galitin, baka mawala ako sa mundong ito pag nagkataon. Maraming salamat sa inyong lahat, invited kayo sa kasal. Si Zero na ikinahiyaw ng lahat, itinaas nila ang kanilang baso, at sabay-sabay na sumigaw ng mabuhay ang bagong kasal. Dahil sa kaba na nararamdaman ko, ay nagmadali ako bumalik sa loob ng bahay, at agad nagtungo sa silid namin. Hindi masink in sa aking isipan na may kakasal kay Zero. And, he is serious while saying those words. Me, walking in front of God, while my love of my life is waiting for me was really impossible, but now I really do believe that they will happen anytime soon. Kapag tapos na ang lahat ng problemang ito, pwede na iyong mangyari. I love Zero very much, and he also loved me. We faced so many problems and struggles, we even broke apart, but who can say that we can still reach the happy ending of our love story? Inayos ko muna ang kama naming bago ako doon humiga. Nakaramdam ako ng antok, I yawned and slowly closed my eyes. Wala pang ilang minuto, isang kalabog ang narinig ko, kaya napamulat ulit ako ng aking mata. Nakita ko si Zero malapit sa pintuan namin, mapula ang kanyang mukha, naabot hanggang sa kanyang dibdib. Naglakad siya papalapit sa akin, at dinampyan ng halik ang aking noo.
A mixture of mint and alcohol embraced my nose, when he hugged me from the side. Sineksik niya ang kanyang mukha sa aking leeg, bago nagsalita. I already have 4 baby, but I want another baby, and this time another baby girl. He said in hoarse voice, and gave me a very deep hot kisses. Nakakalunod ang bawat halik ni Zero. I grabbed his hair while he is kissing my neck down to my chest. Impit akong napabulong nang maramdaman ko ang pagpisil niya ng aking chest. Dahan-dahan niyang binuksan ang aking damit pang itaas, habang ako naman ay nakapikit, at ninanamnam ang bawat sandali. Nang tuluyan niya nang nahubad ang aking damit, ay agad niyang pinaulanan ng halik ang aking balat. Ang kamay naman niya ay naglakbay sa aking likod, at kinalas ang panloob. Isang boses ang lumabas sa aking bibig, nang maramdaman ko ang kanyang mainit na bibig sa tuktok ng aking balat. He kissed my ano like a baby. Ang maiinit na bibig niya, ay mas lalong nagpainit ng aking katawan. I miss this, he said and kissed it again. Nakapikit lang ako, habang siya ay ninanamnam ang aking labi. It's been a long time since we do this kind of activity again. Parang nanibago ako, na parang naiilang. I whisper when he pinched my skin. I love you Jam. Then, he showered me a kisses. Ilang minit niyang pinagtuunan ng pansin ang aking tiyan, bago napunta ang kanyang kamay sa gusto niyang puntahan. I call his name when I felt his bared hand on my ano. Naroon pa ang pijama ko, hindi niya pa tuluyang nahubad. Siniil niya ulit ako ng malalim na halik, bago niya dahan-dahan na binaba ang aking pijama, kasama ang aking isa pang suot. I tried to cover my hand, but Zero grabbed my hand and pinned it over my head. I already saw that Jam, and I miss you, he said using his seductive voice. He kissed me again down to my neck, hinahalikan niya ang aking leeg, at sa tingin ko nagtira iyong ng pulang marka. Nag-init ang aking pisngi. How can I hide those ano tomorrow? Paano kung makita ng mga anak ko? Palatanong pa naman ang mga iyon. Napamulat ako nang bigla siyang tumigil sa paghalik sa akin. Agad naman na nagsalubong ang aming tingin, marahas na hinubad niya ang kanyang pantalon kasama ang kanyang panloob. Nanlaki ang aking mata. Enjoying the view, my love. He chuckled. Agad akong nag-iwas ng tingin dahil sa kahihiyan, malambing na hinawakan ang aking pisngi, ulit niya akong hinalikan para makuha ang kahihiyan na nararamdaman ko. He must be tired too, dami namin ginawa simula kaninang umaga. Mabuti nga ako nakatulog siya ay wala. Zero, kunin mo na maliit na boses kong sabi. Dinig ko ang mahinang pagtawa ni Zero, at ganun din ang pagkuha niya ng iniutos ko. Humiga siya sa gilid ko, at sineksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Expect another baby, he whisper bago tuluyan matulog. Ngumiti ako at hinagkan din si Zero. I kissed his forehead at slowly closing my eyes, and getting to sleep. Kinaumagahan nagising ako na may humahalik-halik sa aking mukha, agad akong napadilat, at agad kong nasal-ayan si Zero na nakaporma na para pumasok sa opisina. Napangiti ako nang makita siya, ang gwapo naman, sarap itago sa bulsa ko. Good morning baby, he greeted me and kissed my jaw. Good morning, I greeted back using my morning voice. Umupo ako sa kama at bahagya akong nagulat, nang mayroon na akong suot na shirt at panloob. Mariin akong napatingin kay Zero, na inaayos ang kanyang polo. What baby? Pinosenti niyang tanong, habang may ngisi sa kanyang bibig. Binihisa na nga kita hinalikan ko lang ang akin. Aniya at tumawa. Napapikit naman ako. What? Did he kiss my thingy while I'm sleeping? Nakakahiya ang nangyari kagabi. Napasapo ako nang noon bumalik iyon sa memorya ko. It's not my first time, pero ramdam ko na parang iyon ang una ko, masakit ang aking ano. Sabay kaming lumabas ni Zero sa silid namin, nakapagbihis na rin ako ng desenteng damit. I try my best to walk properly, baka kung ano pa ang matanong sa aking ng mga tao dito. Morning mommy, breakfast is ready. Magiliw na bati ni Elliot. Umupo ako at sabay-sabay kaming kumain, natapos kaming kumain ay nagpaalam na sina Zero na papasok na sila sa trabaho.
I kissed him, ganun din ang tatlo, bago sila umalis ni Erwan. Ganun din si Mommy, dahil mayroon daw siyang importanteng meeting na pupuntahan. Humalik ako sa pisngi ni Mommy, ganun din ang tatlo, at naglakad na siya papunta sa kanyang sasakyan. She waved her hand, bago niya tuluyang isarado ang pinto. Mommy, you know, may bagong playhouse dito, doon lang siya. Ani Elliot habang banibihisan ko siya, katatapos lang nilang tatlo maligo, at ako ang nag-asikaso sa kanila. And madaming bata doon, Mommy, I want to play po. Si Alien naman. Di ba sabi ni Daddy bawal lumabas dito? May laruan naman kayo di ba? And you also have playhouse here, paliwanag ko sa kanila. Ang tinutukoy kong playhouse, ay ang pinagawa ni Mr. Buenavista sa kanila, at regalo na rin sa kanilang kaarawan. Malaki iyon at nasa likod lang ng bahay ni na Zero, kaya kahit hindi na sila lumabas ay malilibang sila dito. Isa pa, hindi pa tapos ang alitan, o kung ano man ang sa pagitan namin ni ate, baka kung ano pa ang mangyari sa kanila, kapag pinayagan ko silang lumabas. Lalo na't hindi lang si ate ang may galit sa akin, naroon pa ang mga kalaban ni Zero sa trabaho. Mommy, we have new friend near us. He said na maganda daw doon. Hindi naman kami mapapahamak, Mommy, Nanay Myrna is with us. Yeah, we have playhouse, but we don't have a lot of playmates, Mommy, bakas ang lungkot sa boses ini Elliot. Please Mommy, Clark is waiting for us. Si Alien at pinagsakop pa ang dalawa niyang kamay. Antong hininga ako. Hindi ko alam kung papayagan ko ba sila o hindi. Gusto ko lang naman silang protektahan, pero ayaw kong sumama ang loob nila sakin. Ako ang nanay nila, kaya natatakot ako na mapahamak sila. Napapikit ako ng mariin. Please Mommy, behave po kami. Nanay Myrna is with us naman po, dyan lang naman po malapit lang. Please, Elliot begged. Bumuga ako ng hininga, okay, nakita ko ang pag-inat ng kanilang mga labi. But, promise Mommy na huwag matigas ang ulo, at huwag mag-aaway, ani ko at inayos ang kanilang mga buhok. Yes Mommy, promise, sabay pa nilang tatlo. Ngumiti ako, and boys, don't talk to strangers, okay? Huwag nyo ring pabayaan si Cronus. Makinig kay Myrna, okay? Sabay-sabay ang tatlo sa pagtango, at pagsang-ayon sa paalala ko sa kanila, lumundag sila sa kama para makababa, nagtungo kami sa baba na kung saan naroon si Myrna, kasama nga ang isang batang lalaki na kasing edad lang nila. Clark. Ani Elliot at Noki high five pa. Mom, this is Clark. Clark, my beautiful mommy. Bola pang pakilala sa akin ni Elliot. Hi tita, dyan lang po ang bahay ko, aniya at nagturo. I nodded and smiled. Nagpaalam na silang aalis, nagdala pa ng bola si Elliot. Pinaalalahanan ko si Myrna sa lahat ng kanyang gagawin sa tatlo. As much as possible, kailangan niyang tutukan ang tatlo. Yes ma'am, carry ko ang tatlo na yan. She gave me a thumbs up, bago sila tuluyang umalis. Buong araw naman ay bored ako, ginugol ko na lang ang aking sarili sa pagdedesinyo. Matagal na din noong last na nag-design ako, na-miss ko rin pala. Habang ginagawa ko ang pagdedesinyo, ganun din ang palitan namin ng mensahe ni Zero. Ewan ko nga sa lalaking ito, kung nagtatrabaho ba siya o hindi, from Zero. Wait lang baby, we have meeting. I love you. I replied, I love you too and closed my phone. Binalik ko ulit ang aking sarili sa pagdedesinyo, kahit hindi naman talaga ito ang unang pangarap ko, ay natutunan ko namang mahalin, at nakawiwili din at the same time. Nang matapos ko ang isang desinyo, ay dinig ko namang may nag-text. Si Zero talaga bilis ng meeting ah. Kinuha ko ang aking cellphone, at ganun na lang ang kalabog ng aking dibdib, nang hindi galing kay Zero ang mensahe kundi kay Mommy Loridel. From, Mommy Loridel, see you tomorrow darling.